gabi po sa lahat ng mga nakamonitor dito po sa 107.9 Radio and Internet TV dito po sa LGU Pulangi. Sa lahat po ng nasa pagkainan, magandang tanghali po. And of course, sa lahat po ng mga nakatunin sa Facebook. Samahan niyo po kami dito sa programang Isang Buhay Mo kay Mayor. Salamat sa inyong lahat. Loob mo ng isang oras, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Tumarin tayo sama-sama sa hirap at tagumpay. Para sagutin ang iyong kung kayo ay may mga katanungan o reaksyon, question, tinulak po yan sa programa ang Isang Buhay Mo kay Mayor. Pwede po kayong tumawag or mag-text sa aming mga hotline sa numero 0917-235-6280, 0966-652-4767. Yan po ay sa Globe. And sa Smart naman po, 0961-532-3433. Ulitin ko po, sa Globe, 0977-235-6280, 0966-652-4767. At sa Smart, 0961-532-3433. Yan po ang aming mga hotline. Ang isa, pwede mo kayo mag-text or tumawag kung kayo po ay mayroong pinasambuli or tanungan sa ating Mayor, ang Action Man Mayor ng Bayan ng Pulangi. So wag na po natin patagalin. Welcome na natin sa kanyang programa, ang Action Man Mayor, ang ama ng bayan, Mayor Andy Ariola Mariscotes. Mayor, magandang tanghali and welcome po sa inyong programa Isang Buhay Mo kay Mayor. Magandang tanghali, Bro Cap, and of course sa gabos na listener, naabot ka na frequency ta ining radio Pulangi, Radio Internet TV, na ito ay handog ng LGU Pulangi para sa mga Pulanggenyo, para sa normal new normal ng system ng education. So mapapakinggan nyo po ito oral daw sa 107.9 para sa disseminate kan mga lecture kan sa itong mga teacher dito sa Pulangi. Ayan, Mayor, siyempre, bago po tayo tumalakay ng ating, bago sila magsangguni sa iyo, kailangan batiin muna na lahat ang mga nakatunin, yung mga naka-live sa Facebook, kagaya yan ngayon, mayroon na kagad, mayroon na silang naka-live. Batiin natin si Sir Hill. Yan, sabi niya, walang audio daw sa, walang audio sa FB. Okay na ngayon? Okay na daw, malakas na daw. Thank you, Sir Hill. Si Sir Hill Reblora. Yan po yung principal dyan sa Lidong Elementary School. Mayor, ay ngayon po ay holiday dahil ito po yung pagtatapos ng ating mga kapatid na Muslim na tinatawag na Idid Hadla ng mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum po sa mga kapatid nating Muslim. Marami yan tayong mga kababayan o mga kapatid na Muslim, Mayor, na nakamonitor kasi dumaan po ako kahapon dyan po sa Pamilihang Bayan ng Pulangi. Mga nakatune in po dito sa LGU Pulangi, Radio and Internet TV, ang ating mga kapatid na Muslim, Mayor. Okay, so gusto ko silang patingin na gandang tanghali, so just be safe, So susunod lang gabo sa protocol para ining Pulangi
still safe sa ating amin. Okay. So may nag-text na kagad dito po sa number na binigay natin, Mayor. Sabi, mas okay kung Tagalog po kasi nakamonitor po kami. Para maintindihan lahat. Okay, granted. So Tagalog tayo ngayon. Bro, So, una, gusto ko lang batiin na, of course, ang ating pinakamamahal na School Division Superintendent na si Norma Samantela. So, Madam, happy lunchtime. And of course, sa duwa ko pong PSDS na napakasipag, si Madam, si Dr. Nanette Kapitbahay ng Pulangi North. And of course, sa Pulangi South, sa ating namumiyan man na si Dr. Cheryl Sabando. Happy lunchtime po sa inyo. Ayan, siyempre, Mayor, lahat ng mga school heads and mga teachers na nakamonitor ngayon, magandang tanghali po. Yes, of course. Sa lahat ng mga teachers, school heads, and of course, sa lahat ng mga sektor, farmers, TODA, solo parent, PWD, Solo parents, at mga iba pa na sektor, magandang tanghali sa inyo lahat. and of course, nakamonitor daw sila Rebo Borja. Magandang tahali po sa inyo dyan, Rebo, and kay former Vice Mayor Atom Borja. Yes, of course. And of course, mga empleyado natin na kahit holiday ay nandiyan pa rin for preparation na gagawin nating activities tomorrow para doon sa ating distribution ng rights sa mga delisted na SAP. So, andyan sila ngayon, just preparing ng lahat ng gagawin para bukas. So, magandang tanghali sa lahat ng mga empleyado ng munisipyo na kahit holiday ay andyan pa rin ngayon. Okay, siguro bago tayo bigay ng isang question, Mayor, siguro mas maganda magbigay muna tayo ng isang magandang awitin habang sila'y kumakain, nakikinig sa atin or nanonood man sa Facebook Live para lalo silang ganahan kung mayroon silang mga dapat isangguni sa inyo, Mayor. So, Nad, pakisala ng isang magandang awitin. So magbabalik po ang programang Sangguni Mo kay Mayor, makalipas lang po ang isang magandang awitin. Ang lahat ay nagbabago, ganun din ang puso ko. Di alam kung paano aamin, kung dapat bang sabihin to. Ngunit kailangan ng tapangan, sabihin na nararapat na hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan.
Alam kong mali na. Alam kong mali na. Alam kong mali na. Alam kong mali na. Pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Okay, nagbabalik po ang programang Isang Guni Mo Kay Mayor. Dito pa rin yan sa 107.9 FM Radio and Internet TV. Siyempre, kami pa rin ang iyong nakakasama sa mga oras na ito. Walang iba kundi ang ating action man, Mayor Andy Mariscotes and Bro Cap Saldivino dito sa programang Isang Guni Mo Kay Mayor. Salamat Ready na po yung may marunong pong mga katanungan. yung pinagtiwalaan. Handa na ng papel o handa na ang inyong mga cellphone Mayor Andy Mariscotes. para masagot kung kayo po ay mayroon mga isasangguni o mayroon po kayong mga katanungan. Daanan, andito pa rin tayo. Okay, Mayor, siguro mag-topic na tayo ng isang issue or updates kung ano po ang kalagayan ng ating bayan dito po sa bayan ng Pulangi. Siyempre, ang una pong katanungan ko ay tungkol po ito sa ating COVID. Kung tayo ba ay mayroon bang naging positive, kasi yung ibang mga tao dyan nag-aalala dahil hindi sila updated. Yung iba, mga maling impormasyon, mga fake news. So, mas maganda kung manggagaling sa inyo kasi po kayo, updated kayo ng time to time, nagkakaroon ng update ang DOH sa inyo, Mayor. Yes, of course, Pulangi po ay safe pa rin, ano? Zero pa rin tayo. Although, nagkaroon nga tayo ng taga Pulangi na nag-positive. But of course, galing po yun sa Manila, LSI. Nakadiretso po yun sa Tula-Tula and pinadiretso natin sa BRTTH. Dumating po yun ng 23. And during that time, nag-usap kami ni Dr. Cirillo na medyo may symptoms kaya hindi namin yung kinuha. Even though yung magulang ay nakiusap na kunin siya, pero dahil nga may mahigpit tayong protocol, kaya hindi po natin yung kinuha. So galing yun sa Manila, hinatid ng van, dalawa lang sila, and pagkahatid sa Tula-Tula, umuwi rin yung driver, kaya hindi po nakatapak ng Pulangi at walang nakasalumuha na taga Pulangi. Kaya sabi nga, mahal tayo ng Diyos, kaya pinagpapala tayo na hindi talaga tayo mapasukan ng virus. Basta ang ano ko lang sa laban natin, disiplina, sumunod sa protocol para itong Pulangi ay laging safe sa virus. Bawat isang individual ay may responsibilidad na labanan ngayon ang virus na ito dahil hindi lang LGU ang lumalaban, kundi dapat bawat isang individual. Disiplina lang ang kailangan natin para talagang maiwasan natin itong matalo natin itong virus na ito. So again, salamat sa mga tao na naniniwala na talagang itong Pulangi ay kaya nating matalo itong virus na ito. So sa iba naman na sabi ko nga, yung masyadong nag-overreact ay patuloy lang tayong magdasal at manalig sa Panginoon na tayo ay maililigtas at hindi mapasok ng virus. Yan, tama po yan, Mayor. And of course, siyempre, importante yun na magkaroon tayo ng disiplina ang bawat isa at sumunod tayo doon kung ano man ang pinairal ng EITF, itong mga guidelines na ito. Dapat sumunod po tayo. Especially yung kung tayo'y lumalabas ng ating mga tahanan, dapat laging nakasuot ang ating face mask. Okay, so dako naman tayo sa SAP distribution
So Yes, tayo Mayor. ang pinakaunang nakatapos ng SAP distribution kasi sa atin nagsimula ang unang pagbibigay ng suporta na second tranche. Nagsimula kita nung Friday. Yes. Wherein tumawag sa akin si Director Garcia na talagang simulan sa Pulangi. Kaya dito naging pilot ang distribution ng SAP. Naging maayos naman at natapos kahapon. So, ang gagawin naman natin ngayon dahil nga sa 12,071 na recipient ng SAP nung first tranche, ngayon ay naging 8,600 na lang. So more or less 4,000 ang delisted. Kaya medyo mabigat sa loob at tayo po ay inulan talaga ng mga reklamo, maraming umiyak sa opisina ng inyong lingkod. Pero sabi ko nga, walang magagawa ang mayor sa ngayon dahil DSWD region po ang nag-decide at sila ay binagsak lang sa atin yung listahan. Kaya kahit mga kapitan ay walang kinalaman, yun ang listahan talaga po ay nanggaling sa region. So binalidate ng region, so yun ang naging resulta. So sa Makatwid, alam ko na yung almost 4,000 more or less na nawala doon sa second tranche ay medyo masakit sa loob dahil siyempre lahat yan na inasahan natin na may matatanggap. So ngayon ang gagawin ng LGU para medyo maibsan man lang ay simula bukas ay magpapadistribute po ako ng kalahating sakong bigas dito na lang po sa LGU Pulangi. So idinidistribute po ngayon lahat ng listahan ng mga na-delist sa second tranche at bukas may mga schedule, pupunta lang po kayo dito sa munisipyo at kunin nyo po ang inyong bigas. Yun lang po muna ang may tutulong ng LGU kasi sabi ko nga medyo kinakapos na rin tayo ng budget pero ginawa natin ng paraan at yan ay tinalaga ko talaga na itutulong ko doon sa mga hindi makakakuha ng SAP. Yung hindi naman talaga recipient ng SAP na dati sa first tranche nabigyan natin, ako ngayon ay nakikiusap na magpaubaya muna tayo dahil ang sabi nga ang gagamutin muna natin ay yung mga hindi nakatanggap na dati ay nasa listahan ng SAP. So medyo pasensya na muna at sabi ko nga hindi kaya ng budget kung ganong sistema pa rin nung una nating distribution na lahat ay nakatanggap ng bigas na yung hindi nakatanggap ng SAP. So ngayon naiiba dahil sabi nga 25,000 household kita and of course ang nabigyan lang ng SAP ay 8,000. So hindi kaya ng LG Pulangi nabigyan uli kayo lahat ng tig-isang sakong bigas. So, Mayor, ulitin ko po na wala po kayong kinalaman patungkol po dito kung sino yung hindi narilisan at narilisan. Kasi maraming lumalabas na issue na parang pinili lang ni barangay official, pinili lang ng mayor kung sino yung dapat bigyan ng SAP. Tama, bro. So, sabi nga, yung first tranche na validation ay yun ang pinagbasihan ng region. Sila ang nag-validate and sila rin nagbaba ng of course ng listahan. At ang namigay po ay bangko, wala pong kinalaman yung LGU. Although ang LGU po ang nag-provide ng venue, police assistance and of course logistic, pagkain. So yun po ang sinagot ng LGU. Okay, Mayor, tama-tama. Mayroon na pong mga katanungan dito batungkol dyan sa distribution ng SAP. Sagutin niyo po itong tanong galing kay Sir Jorel Sarte. Sabi dito, bro, bakit po may kaltas na 50 ang second tranche ng SAP? Sana sagutin na ng government ang fees. Okay, so tama po yon kasi ang DSWD National ay dinownload ang pera sa bangko. So, syempre, national po ang nag-decide niyan at hindi po pwedeng makialam yung local government. So, napagkasunduan ng DSWD National na i-download sa mga bangko. Syempre, of course, ang bangko po ay
business. Hindi po yan mag-ooperate nang hindi kumikita. Kaya sila ay kumuha ng 50 pesos sa bawat isang recipient. So hindi naman po yan ibinigay na sa LGU dahil nga national po ang nagde-decide. So si Presidente Duterte ang nag-desisyon na ibigay nga sa ating secretary. So sa DSWD. Kaya yun din naman ang naging patakaran. Anyway, 50 pesos man lang yan. Actually, sabi ko nga, during the first time ng trans, ay ang LGU Pulangi ay million din ang naiambag. Mas maganda nga ngayon dahil kahit papano ay hindi masyadong gumastos ang LGU. Dahil dati noon, nung nag-distribute po tayo ng first trans, ang military and police po natin na ginamit ay umabot ng 110 dahil ngayon safety. Sasakyan po natin, marami tayong ginamit. And of course, yung pinapakain natin, araw-araw for almost more than 1 week ay umabot po ng 130 araw-araw. So medyo malaking gastos. Sa ngayon, sa tingin ko naman medyo okay yung naging desisyon ni Secretary ng DSWD na iwag nang pahirapan yung LGU na ibigay na naman yung distribution at nagiging problema ang laging sinasabi ng mga tao ay kasalanan ni Mayor, kasalanan ng barangay captain. So sa ngayon, of course, national ang nagbigay o nag-distribute ng SAP through bank. So medyo maayos naman. Kaya nga itong ating LGU ay unang nakatapos ng SAP distribution. Andito pa rin tayo. Okay, so maraming salamat po, Mayor, sa iyong napakagandang kasagutan patungkol po dito sa binawas na 50 pesos kasi iba ang lumalabas dito dahil mayroon akong mga nabasa, mayroon mga lumalabas na issue lalo na sa social media na binawasan nyo ng 50 pesos, kumita kayo ng 50 pesos dito sa second tranche ng SAP, no? Kaya sabi ko nga, malinaw. Kaya mas magandang mayroong ganitong programa para malaman ng ating mga kababayan na walang katotohanan ang mga ginagawa nilang mga paninira na tungkol dito sa pagdidak ng 50 pesos dito po sa second tranche ng SAP. Tama po yun, bro. Ang inyong lingkod po ay nagbibigay ng suporta galing sa sarili kong bulsa at hindi ko po papatulan ng 50 pesos at ayokong makulong dahil nga syempre sumusunod tayo kay Duterte at yan naman talaga ang idolo ko pagdating sa corruption ay ayoko niyan. So kaya rest assured, sabi nga sa inyo na transparent po tayo. Kung gusto ninyo lahat naman yon itanong nyo sa bangko dahil during that time na nagpapasalamat nga rin ako kay of course, kay manager ng Legazpi Savings Bank, kay Dennis Sambitan, na talagang bawat isang recipient ay sinasabi na yung 50 pesos ay kinuha ng bangko para sa processing. Dahil sila naman ang, kumbaga, nag-serbisyo, nagpaki ng pera na para i-distribute sa bawat recipient. So, sa mga naninira, huwag nyo lang pansin po yan at ganun talaga. Minsan, gagawa ng issue para lang mailihis or masira ang isang naglilingkod ng totoo. But rest assured, sabi nga sa inyo na, sabi nga, si Mayor nga kumita ng 350,000 doon pa lang sa SAP. Nakakahiya naman para 350,000. Diyos ko, hindi tayo masisilaw niyan. Mas tutulong tayo sa mga naghihirap rather than sa kumuha tayo ng pera. Ano po? Tama po yan, Mayor. And kayo nga, halos hindi tumatanggap ng iyong sweldo. Kulang pa yung sweldo nyo bilang isang mayor dahil hindi lang alam ng ibang tao na yung kulang pa yung sweldo mo sa dami ng mga kababayan natin na lumalapit sa inyo na yung sweldo mo, yun ang ibinibigay mong tulong. Tama po yun at meron din tayong araw-araw na programa, yung Alaga at Malasakit dyan po sa Radyo Bandera, na wherein tayo po ay namimigay lahat ng tulong, kung pagkain, load, kung ano-ano pa, araw-araw po yan
So, yan po ay para lang sa mga kabayan natin dahil gusto ko silang maging masaya. Ayan, batiin natin kasi na mayroon pong mga nakamonitor dyan sa Legazpi. Isa na po yan yung isang napaka-supporter ninyong nag-iisang anak na lalaki, si Ken, nakamonitor ngayon. Yes, sa aking anak, si Ken, Mike Kennedy, Tuwang Kim Mariscotes, magandang tanghali. Yan po ang anak ko ay talagang very supportive din kapag may mga nakakagat ng aso at pumunta dito sa inyong lingkod, binibigyan lang po natin ng libreng serbisyo. Kaya, of course, hindi tayo pinagbabayad ng anak ko para, kumbaga, tulong na rin sa mga mahihirap. Totoo yan, Mayor. And natatandaan ko last year na maraming mga nakagat ng aso. Pero anong ginawa ni Ken? Siya po ang nagbigay ng serbisyo, pati yung gamot, no, na pang-inject doon sa mga antivirus. Yes, thank you very much, anak. And parating mag-ingat, especially nandiyan ka sa Legazpi at lagi kang, ang daming tao lagi sa clinic, medyo ingat lang. Okay, samantala ating oras, meron na po tayo 26 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Hatid sa atin to ng LGU Pulangi at ng ating Action Man Mayor Andy Arreola Mariscotes. Pagbabalik po ang programang Sangguni mo kay Mayor, makalipas lang isang magandang awitin. Kaya matantami ka itong tabi. Di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala, may kinang sa mata na di